Una sa lahat, labi ni Pope Francis, inilipat na sa St. Peter's Basilica. Maingat na binuhat ng mga alagad ng simbahang Katolika ang simpleng kabaong ng Santo Papa. Sa Basilica na mananatili ang labi ni Pope Francis para mabisita ng mga nagluluksang deboto. Ngayon pa lang, libu-libong Katoliko na ang nakapila para masilayan ang yumaong People's Pope na tinatawag ng mga Pilipino bilang Lolo Kiko. Ang iba pang update sa Vatican, abangan. Ngayong ika-23 araw ng Abril taong 2025. Pangulong Bongbong Marcos at iba pang world leaders gaya ni US President Donald Trump dadalo sa libing ni Pope Francis. Personal nurse ni Pope Francis, ikinuwento ang mga huling sandali at ang mga huling salitang nasampit ng Santo Papa bago siya pumanaw. Upuan, special ID at iba pang memorabilia masisilayan sa isang exhibit sa UST na binisita noon ni Pope Francis. Sa ibang balita naman, 20 pesos kada kilong bigas, sisimulan na raw ibenta sa Visayas. Banat naman dyan ni VP Sara, hindi yan pang tao, kundi pang kaning baboy. Kuha ng CCTV sa sospek sa karumal-dumal na massacre sa Antipolo, eksklusibong nakuha ng News 5. Mga grupo ng kumakandidatong mayor at konsehal sa Abra, nagkabarilan, 2 ang patay. Magkaiwalay na sunog, sumiklab sa Port Area Tondo sa Maynila. Halos 2,000 pamilya ang apektado. Eto na nga, longtime partner ni Haji Alejandro, nagparaya sa pamilya ng yumaong OPM legend. Nakalagak na sa St. Peter's Basilica ang mga labi ni Pope Francis. Libo-libong Katoliko ang nakapila para magbigay ng respeto sa yumaong Santo Papa. At sa puntong ito makakausap natin si Jovi Francisco live mula sa Vatican. Jovi, kumusta na ang sitwasyon dyan? Gigi, alas 12 ng tanghali dito sa Vatican o sa Roma at matindi ang sikat ng araw pero hindi nagpapapigil ang mga pilgrims o kaya ang mga faithful sa pagpunta dito para nga masilayan si Pope Francis. At nagsimula na nga yung public viewing para sa kanya at ilan sa mga matsagapong pumila dito ay mga kababayan natin. Maaga pa lamang ay mahaba na ang pila sa mga entryway po dito papasok ng St. Peter Basilica sa Vatican. Halos lahat ay naglalakad na lamang dahil sarado na yung daan malapit dito sa square. Paglipat at ang iba pa ay nagdesisyong abangan na lamang ang traslasyon o yung paglipat kay Pope Francis mula sa tinirahan niya sa Casa Santa Marta papunta dito sa central door ng Basilica. 3 araw magtatagal ang visitation or public viewing sa mga labi ni Pope Francis sa loob ng Basilica. Sa altar of the confession, mananatili ang labi ni Pope Francis habang isinasagawa ang visitation na ito. Sa Sabado naman, gaganapin ang funeral rites kung saan dadalo ang mga foreign leaders kasama si Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Liza Araneta Marcos. Kasama nga sa mga nakasabay natin na pumipila dito kanina at nag-aabang ng kanilang turn ay mga kababayan natin. At gusto nila magbigay pugay sa huling pagkakataon sa namayapang Santo Papa. Dahil ito ang ilan sa kanilang mga sinabi at mga damdamin tungkol sa pagpanaw ni Pope Francis. Gusto ko lang pong magbigay ng last salute sa Papa. Sobrang lungkot po, nakakabigla. Hindi mo akalain dahil nag-last last appearance pa siya. Yung pala nahihirapan na siya noon. Malungkot kasi ama natin siya. Malaking dagok din, kawalan, pero tatanggapin natin ang kaloob ng Diyos.
Sige, 3 araw ang inilaan para sa visitation at sa public viewing para kay Pope Francis. At ito ay magsisimula ng alas 7 ng umaga at magtatagal lang hanggang alas 12 ng madaling araw or ng hating gabi dito sa Vatican. Pero hindi pa hinihintay na anunsyo dyan ay kung yung Friday na visitation ay medyo iklian dahil sa paghahanda naman nitong square para doon sa funeral rites para sa dato para kay Pope Francis na ina-expect na magiging talagang matindi ang seguridad dahil nga mga world leaders ang dadalo sa funeral rites na iyan. Jiggy. Jovi, si Julius to, hanggang kailan ang public viewing ng labi ng Santo Papa? Okay, nag-start ngayon pero hanggang Biyernes yan, Julius, pero kahit na ang paunang schedule ay from 7 a.m. to 12 midnight, baka yung Friday ay medyo iklian yun because of the preparations for the funeral rites the next day. At gaano naman kahigpit ang seguridad ngayon dyan sa Vatican? Okay, so kanina nung before the procession o yung traslasyon na tinatawag, mahigpit talaga may mga choke points, makikita mo yung nagche-check talaga yung security sa bawat pumapasok dito sa St. Peter's Square. Pero nung natapos na yung misa kanina at nagbigay na ng hudyat na simula na ng public viewing or visitation, ay medyo naging maluwag na, hindi na, kumbaga, hindi ko alam kung matatanong nyo kapag nag-turn ako ng ating ng viewpoint. Ito yung main walkway from sa labas papasok dito sa Basilica at marami na ang dumarating pero hindi na sila dumadaan sa security, dire-diretso na lamang sila at pipila na lamang para makarating doon mismo sa entrance sa main or sa central door ng Basilica. Julius. Maraming salamat, Jovi Francisco, live mula sa Vatican. Ibinahagi ng personal nurse ni Pope Francis ang mga huling sandali na nakasama niya ang Santo Papa. Puno raw ng pasasalamat si Pope Francis bago siya pumanaw. Narito ang report. Linggo ng pagkabuhay, muling nasilayan ng mga mananampalataya si Pope Francis. Ito ang unang beses na humarap siya sa publiko matapos makalabas sa ospital. Pero lingid sa kaalaman ng marami, ito na rin ang huli. Sa kanyang huling araw, pinili niyang lumubog at makisalamuha sa mga tao. Sa tulong ng kanyang personal nurse, sinurpresa niya ang mahigit 50,000 Katoliko sa St. Peter's Square sakay ng Pope Mobile. Halatang nanghihina ang Santo Papa. Tanong niya sa kanyang nurse, kakayanin ko ba? Wala namang pag-aalangang inalalayan siya nito na libutin ang St. Peter's Square. Matapos ang linggo ng pagkabuhay, napansin daw ng kanyang nurse ang panghihina ng Santo Papa. Dito na nagsambit ng pamamaalam ang Santo Papa. Kwento ng kanyang nurse na si Massimiliano Strapetti. Mabilis at walang paghihirap ang pagpanaw ng Santo Papa. Nagpasalamat ito sa kanya. Kumaway pa habang nakahiga sa kanyang kama bago nawalan ng malay at tuluyang pumanaw. At ang mga huling salitang nasambit ng Santo Papa. Thank you for bringing me back to the square. Sinariwa ng ilan nating mga kababayan ang kanilang personal na karanasan kasama si Pope Francis at kung paano pinalakas ng Santo Papa ang kanilang pananampalataya. Nasa frontline ng balitang yan, si Kari Kaitor. Sariwa pa rin sa alaala ng dating News 5 correspondent na si Carla Teng Westergaard o mas kilala bilang Carla Lim, ang kanyang personal na karanasan nang i-cover niya si Pope Francis noong 2015. Hindi siya Katoliko at walang relihiyon. Hanggang sa ang panayam ni Carla kay Pope Francis ang nagpalakas ng kanyang pananampalataya. I felt God's presence because of my interaction with Pope Francis. He changed me for good. And that experience changed me for good. Bukod kay Carla, isa rin sa personal na nakadaupang palad ni Pope Francis ang 10 taong gulang lang noon na si Alvin Atis. Siya ang batang sumalubong at yumakap sa Santo Papa nang sorpresang bisitahin nito ang isang bahay ampunan sa Intramuros, Maynila, 1 dekada na ang nakakalipas. Ngayon, 20 years old na si Alvin.
ang gaan po sa pakiramdam. Yung feeling na ang swerte kasi ang dami namin, pero bakit ako yung kaunaunang bata ng tulay na makayakap? Siguro hanggang sa tanang buhay ko hindi ko siya makakalimutan. Gaya ng ibang mga bata noon sa bahay ampunan, binago ni Pope Francis ang buhay ni Alvin na nagsisilbi na rin ngayon sa simbahan. Kung may mga kababayan tayong sinariwa ang alaala ng Santo Papa nang bumisita rito sa Pilipinas, merong mga dumayo na rin mismo sa Vatican para dumalo sa Rosary Prayer sa pagpanaw ni Pope Francis. Ang grupo ni Angel na pupunta lang dapat sa Rome para magbakasyon, magkahalong gulat at lungkot ang naramdaman sa nangyari. Kaya kami nagdadalamhati. Kaya mas instead na pupunta kami sa ibang pasyalan, dito na lang po namin pinili spend ng holiday. Ilan lang sila sa mga nagnais maging bahagi ng mga huling sandali ng Santo Papa bago siya ihimlay. Nagbabalita mula sa Frontline, Caricator, News 5. Sa ibang balita, 1,500 pamilya na sunugan sa Tondo, Maynila kaninang madaling araw. Pahirapan ng pag-apula sa apoy dahil nagkulang sa supply ng tubig. Nasa Frontline balitang yan si Hannibal Talete. Nilamon ng apoy ang mga bahay sa Barangay 123 Tondo, Maynila mag-alas 2 na madaling araw kanina. Sa laki ng apoy, umabot sa Task Force Charlie ang alarma ng sunog. Ibig sabihin, di bababa sa 20 fire truck ang kinailangan para maapula ang sunog. Kanya-kanyang hakot naman ng maisasalbang gamit ang mga residente. Kagaya ng lalaking ito, hirap at napilayan ng isang paa matapos tumalon mula sa ikalawang palapag. Pagkagising ko po kasi sir, ang kapal na po ng usok sa kwarto namin. Tapos pagkabukas ko, nataranta na ako. Ang nakita ko na lang kulay pula, tapos puro usok na talaga. Kaya ang ginawa ko, kinuha ko na yung anak ko. Tapos pagkatanaw ko sa bintana, may nakita ko isang lalaki doon na nakatayo, sinigawan ko. Sabi ko, kuya, isaluhin mo anak ko. Ang residenteng ito, nanginginig na ang buong katawan dahil sa takot matapos lamunin ng apoy ang kanilang bahay. Agad naman siyang binigyan ng tulong medikal ng mga medics. Nag-hyperventilate lang po siya, gawa po nung nadamay ngayon sa kanila, then ayun lang, parang na-trauma lang. Ang babaeng ito naman, nagising na lang sa sigawan ng kanilang mga kapitbahay dahil sa sunog. Natutulog kami, may sinigawan kasi yung may sunog daw. Tignan namin kung ano ba, may sunog din. Kami, lumabas kami. Ito lang yung ano namin, dinala. Mabilis na lumaki ang sunog dahil malakas ang hangin at dikit-dikit ang mga bahay. Nahirapan daw ang mga responding bombero ang pag-apula sa apoy dahil sa kakulangan sa supply ng tubig. Kaya ang mga residente tuloy nagbayanihan din para tumulong sa pag-apula ng apoy. Pasado alas 7 na ng umaga nang makontrol ang sunog. Isa umano sa tinitingnan na dahilan ng sunog ay ang napabayaang kandila at electrical wire. Sa inisyal na investigasyon ng BFP-NCR, tinatayang nasa 500 bahay ang natupok. Nasa 1,500 pamilya naman ang apektado sa sunog. Umabot naman sa 10 milyon ang halaga ng mga ari-ariang naabo. Sa covered court muna pansamantalang tutuloy ang mga nasunugan. Iniimbestigahan pa sa ngayon ng otoridad ang sanhi ng sunog. Nagbabalita mula sa Frontline, Hannibal Talete, News 5. Daang-daang pamilya ang nawala ng tirahan sa sunog sa port area sa Maynila. Karamihan sa kanila sa kalsada muna magpapalipas na magdamag. Nasa Frontline ng balitang yan, si Nina Ongpauco. Mabilis na kumalat ang apoy sa kalagitnaan ng mahimbing na pagtulog ng mga residente ng Barangay 650 Port Area, Maynila, bandang hating gabi kanina. Nahirapan din sa pag-apula ang mga bumbero dahil mababa ang mga kable ng kuryente sa lugar. Naging struggle namin, sobrang dami po ng tao, ang hirap po na i-control yung mga tao. At the same time, yung mga alis po natin, yung daanan po ng mga hose is sobrang sisikip din po. And at the same time, yung supply po ng ating tubig is medyo kukulangan dahil malayo rin po ang location ng ating fire hydrant. Nabasag pa ang windshield ng isang volunteer fire truck matapos batuhin ng matigas na bagay habang inaapula ang sunog. Tumagal ng 7 oras bago tuluyang naapula ang sunog. Nasa 200 bahay ang natupok habang 300 pamilya ang nawalan ng tirahan. Kanya-kanyang hakot naman ang mga nasunugan sa mga posible pang maisalbang gamit mula sa mga natupok na bahay. Ang iba kanya-kanyang latag na mga paleta sa kalsada kung saan sila pansamantalang manunuluyan.
Halos lahat ng gamit namin nasunog. Iniligtas lang namin yung pamilya, yung buhay lang ng mga buhay namin. Marami po kami nawala ng gamit eh. So, saka naiya po ako. Kawawa naman. Yung buhay ng tao hindi po may mapapalitan eh. Yung mga gamit po namin okay lang po sana na mawala na. Importante po yung mga kamag-anakan ko. Buti na lang po na isalba namin, na ilabas namin yung tiyahin ko na bedridden. Wala namang nasaktan sa insidente. Inaalam pa ng Bureau of Fire Protection ang sanhi ng apoy at kabuuang pinsala ng mga natupok na ari-arian. Nagbabalita mula sa Frontline, Nina Ongpauco, News 5. Mga kapatid, alam niyo na ba kung saang presinto kayo boboto? Kung hindi pa, mas pinadali at pinabilis ng COMELEC ang inyong paghahanap. Kung paano, nasa frontline ng balitang yan si JC Cosico. Halos 3 linggo bago ang Bilang Pilipino 2025, binuksan na ng COMELEC ang online precinct finder para sa mga botante. Pwede ang i-access sa link na precinctfinder.comelec.gov.ph para mahanap o malaman kung saang presinto ka boboto. Ilalagay lang ang voter information gaya ng pangalan, birth date at place of registration. At makikita na ng botante ang kanyang polling information gaya ng polling place, presinto kung saan boboto, pati ang registration status kung active o deactivated ang botante. Dapat po eksakto yung pangalan. Dapat po kumpleto yung pangalan. At therefore po kapag hindi kasi kumpleto, hindi po makikita yung record. Pero kaninang umaga, hindi makapasok sa online precinct finder at may nakalagay na connection timed out. Paliwanag ng COMELEC, hindi yan glitch. Estratehiya raw yan para hindi mahack ang online precinct finder. Noong 2022 elections daw kasi, umabot sa 35 million ang hacking attempts sa online precinct finder. Paniniguro ng COMELEC, may mga hakbang sila para hindi ito mahack. Yung aming mga tauhan, in-enroll namin sa mga cybersecurity schools. Number 1. Number 2, nag-create kami ng cybersecurity division. Umaasa ang COMELEC na hindi bababa sa 70% na higit 68 milyong botante ang aktual na boboto. Sa mga nakaraang midterm elections daw kasi, nasa 63 hanggang 65% lang ang voter turnout. Pagka midterms, wala kasing president at walang vice eh. So disregard na lang po nila yung midterm elections. Sa ngayon, patapos na raw ang verification ng mga natitirang balota at target matapos ang pamamahagi ng mga yan sa April 30. Sa May 1 naman, matatapos ang distribution ng automated counting machines. Samantala, 9 na kandidato na ang pinagpapaliwanag ng COMELEC dahil sa umano'y vote buying at abuse of state resources. Kasama sa binigyan ng show cause order ang senatorial candidate na si Las Piñas City Congresswoman Camille Villar. Itinanggi na ng mambabatas na sangkot siya sa pahimili ng boto. Pero sabi ng COMELEC, hihintayin pa rin nila ang formal na paliwanag ni Villar. Sa ngayon, nasa 150 reports ng umano'y vote buying at abuse of state resources ang iniimbestigahan ng COMELEC. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga ang mga umaarangkadang showbiz balita ngayong Miyerkules. Mga kaawit bahay, back-to-back na ang bakbakan. Simula po sa May 18, buong weekend nang mapapanood ang bagong season ng OG Kantawanan ng Bayan, ang Singaling. Magtatapatan ang mga veteran singer, dancer at actor. Meron din pong social media sensation, komedyante, pati na ang ilang News 5 reporter at host. Siguradong walang kasing saya ang kulitan sa Singaling Singlebrity Edition. Busog na nga sa kantahan, busog pa sa tawanan. At busog pa sa good vibes dahil ang mapapanalunan sa kompetisyon mapupunta sa kani-kanilang bida fisheries. Mapapanood ang Singaling Singlebrity Edition simula po sa May 18, Linggo, 6:45 p.m. sa TV5 at Sari Sari Channel. Ito pa, ang haba ng hair ni Rufa Gutierrez.
nagpaparamdam daw ulit sa kaniyang ex-husband niyang si Ilmaz Bectas. Kwento nga ni Rufa, gustong mag-propose ulit ni Ilmaz na pauwi raw ng Pilipinas. At dahil dyan, pinuputakti raw ng mga message si Rufa mula sa mga babaeng may gusto kay Ilmaz. Pero ayaw na raw niya yang patulan pa. Ito naman ang mensahe ni Rufa sa kanyang ex-husband na ama ng 2 niyang anak. Importante, lovey-lovey. At ang padala niya, pwede siya magpadala ng remittance, di ba? Through Kabayan Remit. Sa ngayon, not so secret naman ang love life ni Rufa at dating Quezon City Mayor Herbert Bautista. Hindi raw siloso si Bistek at okay lang kung mag-catch up si Rufa at Ilmaz kasama ng kanilang mga anak. Susunod, minasaker na pamilya sa Antipolo, posibleng pinainom daw ng pampatulog bago pinatay. Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Liza Araneta Marcos dadalo sa libing ni Pope Francis sa Vatican. Pagbisita sa bansa ni Pope Francis noong 2015, sinariwa sa isang exhibit sa UST. At pag-unfollow sa isa't isa ni Kylene Alcantara at Kobe Paras, sinyalis nga bang hiwalay na sila? Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po. Nasa Middle East o sa amang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga may init na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Libo-libong Katoliko ang nakaabang ngayon sa labas ng St. Peter's Basilica. Naghihintay sila makapasok para masilayan ang labi ng Santo Papa. Ang iba pang live update sa Vatican, abangan maya-maya lang. Bago ilibing si Pope Francis sa Sabado, 3 araw muna siyang ibuburol sa St. Peter's Basilica. Kabilang sa mga dadalo sa libing ay sina Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Liza Araneta Marcos. Naritong report. Pasado alas 3 ng hapon, oras dito sa Pilipinas, mula sa Casa Marta Guest House. Sinimulan ng mga kardinal at iba pang alagad ng simbahang Katolika ang traslasyon sa labi ni Pope Francis hanggang sa marating ang St. Peter's Basilica sa Vatican City. Sa labas ng simbahan, nag-abang ang libo-libong deboto ng simbahang Katolika. Bago ilibing ang yumaong Santo Papa, magkakaroon muna ng solemn ceremony ang Vatican kasamang ilang world leaders. Kabilang sa nagkumpirmang dadalo riyan si Pangulong Bongbong Marcos kasama si First Lady Liza Araneta Marcos. Pupunta rin si US President Donald Trump na minsan nang kinontra ni Pope Francis dahil sa maigpit niyang patakaran, partikular ang immigration policy ng Amerika. Dadalo rin sina Ukrainian President Volodymyr Zelensky, Argentinian President Javier Milei at Brazilian President Lula da Silva. Nagbigay naman ng pakikiramay si Russian President Vladimir Putin pero hindi rin ito makakadulo sa burol at libing ng Santo Papa. Matapos naman ng 3 araw na burol, mula St. Peter's Basilica, dadalhin sa St. Mary Major Basilica sa labas ng Vatican City ang labi ni Lolo Kiko. Dito siya ililibing na isa sa kanyang mga hiniling bago siya namayapa. Base sa mga ulat, sinasabing inilibing doon ng mga alipin at mahihirap. Hinabilin din ni Pope Francis na huwag lagyan ng dekorasyon ng kanyang puntod maliban sa ilalagay na inscription ng kanyang papal name sa salitang Latin na Franciscus. Si Pope Francis ang kauna-unahang Santo Papa na ililibing sa labas ng Vatican sa loob ng 1 siglo o 100 taon. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Libo-libong deboto pa rin na nakapila sa St. Peter's Basilica para masilayan sa huling pagkakataon ang yumaong si Pope Francis. Para sa update live mula sa Vatican at sa Frontline Balitang yan, si Jovi Francisco. Jovi, kumusta na dyan?
Sige, lumipat tayo ng position para sa ating live report. Nandito tayo ngayon sa Conciliacion, yung parang main road going towards the St. Peter's Square o yung Basilica mismo, no, para makita natin at makausap ang ilan sa mga pumapasok pa lamang para nga doon sa viewing dito kay Pope Francis. Sa likod ko ay may kita na marami pa rin tao at yung baka hindi masyado alilag pero parang shaped like a letter S yan, going towards doon sa main entrance ng Basilica kung saan naroon yung mga labi ni Pope Francis sa tapat mismo na tinatawag na Papal Altar. So 3 araw na manatili dyan for public viewing or visitation si Pope Francis at sa Sabado na nga yung tinatawag na rights para po sa talagang pamaalam na para kay Pope Francis. At parang lumalabas na ito talaga yung kagustuhan, lalo na nung mga pari na nandito. Sa ilang beses na nakausap natin sila, Jiggy, sinasabi nila na sana ibigay itong susunod na 3-4 na araw para sa remembrance nung mga naging mga naiambag doon sa pamumuno ni Pope Francis sa simbahan. At sinasabi nga nila na sana at ang kanilang request, lalo nakausap natin yung ilan doon sa Kolehiyo Filipino na mga nagtuturo ng mga kaparian doon na galing sa Pilipinas na sana nga ay hindi na muna pag-usapan yung tungkol sa conclave at itong mga susunod na araw ay doon muna sa lamay na nangyayari ngayon dito sa St. Peter's Basilica. Jiggy. Maraming salamat, Jovi Francisco. Sinasariwa sa isang espesyal na exhibit sa University of Santo Tomas ang makasaysayang pagbisita sa bansa ni Pope Francis noong 2015, isang hindi malilimutang alaala para sa maraming Pilipino. At live mula sa Maynila, nasa frontline ng balitang yan, si Mon Gualvez. Mon? Cheryl, hindi maikakailang may puwang sa puso ng UST ang namayapang si Pope Francis. Isa kasi ito sa binisita ng Santo Papa nang pumunta sa Pilipinas noong 2015. Kaya marapat daw na maipakita man lang sa publiko yung mga memorabilia na ginamit ng Santo Papa nang tumapak dito sa universidad noong 2015. Pagpasok pa lang sa main building ng University of Santo Tomas o UST, bubungad na sa iyo ang standee ng namayapang si Pope Francis. Kasabay ang isang exhibit na nagpapakita ng mga nagamit ng Santo Papa nang bumisita sa pamantasan noong 2015. Kabilang dyan ang papal chair, sinulatang guestbook at ginamit na pen, maging ang espesyal na ID na sinuot mismo ni Pope Francis sa buong seremonya. Makikita rin dito ang sulat kamay na mensaheng iniwan ng Santo Papa sa UST na nagsasabing pagpalain nawa ng Panginoon ang lahat ng mga nag-aaral at nagtatrabaho rito para sa anyay culture of encounter. Ilang grupo ng mga estudyante ang naabutan naming tumitingin sa exhibit. Masaya raw silang makita ang pag-alalang ito sa Santo Papa, lalo't bata pa sila nung bumisita si Pope Francis sa lugar. Naalala ko po kasi dati na nag-visit siya dito sa UST noon and I was here noon, dun sa may Espanya. Yung nandun pa lang siya sa parang motorcade, nakita ko siya noon tapos like very happy and I feel like I'm very blessed during that time. Even though na I'm born again po, nakikita ko po kung paano niya po nagkaroon ng good impact sa mundo po na ito. Isa sa mga sumalubong noon kay Pope Francis si Dr. Lilian Sison. Siyang nanguna para sa interreligious dialogue o pag-uusap kasamang iba't ibang religious groups na isa sa mga aktibidad ng bumisita rito ang Santo Papa. When I was in front of him actually, you get mesmerized, He's such a simple guy and a modest one and you can see the humility and compassion in him. May hawak daw siyang Santo Niño image nung araw na yon na binasbasan naman ni Pope Francis. Bagay na nagpapaalala raw sa kanya sa mga iniwang aral ng Santo Papa. He was a poet for the people. His heart has always been for the poor, for the underprivileged, for the misunderstood, and for those who really are most in need. Bukod kay Pope Francis, nakabisita rin sa UST sina St. Pope John Paul II at Pope Paul VI. Ang alaala ng pagbisita sa bansa ni Pope Francis habang buhay ding nakaukit na sa puso ng dalawang bata na sumalubong sa kanya pagbaba ng eroplano. Isa sa kanila si Lani. Grinit ko po siya ng Spanish word na welcome, bienvenido. Yun po. Then niyakap ko po siya, hinalikan po yung singsing niya. Naitago pa ng Tuloy Foundation ang Filipinyanang isinuot ni Lani, pati na ang larawang ito kasama si Pope Francis.
Ang sandaling nakasalamuhan niyang Santo Papa naging sandigan ng kanyang lakas at inspirasyon bilang isang football at futsal player. Like, nagpe-pray din po ako through His name kasi mas mabilis po, lalo na po ngayon na nasa heaven na po siya. Thankful po ako kasi alam ko po na sobrang dami niya pong nagawa dito sa mundo, sobrang dami niyang natulungan, lalo na po sa mga kabataan. Sobrang nagpapasalamat po ako sa kanya ngayon. Cheryl, mabalik ako dito sa UST kung saan nananatiling bukas sa publiko yung exhibit mula alas 6 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi. Magtatagal daw yan hanggang sa Sabado o sa mismong libing ng Santo Papa. Samantala, gaya na nakikita nyo sa aking likuran, pinailawan ng kulay purple itong fasad o harapang bahagi ng UST main building. Ito'y bilang pakikiisa at pagluluksa raw ng buong UST community sa pagkapanaw o pagkamatay nga ni Pope Francis. At binubuksan itong ilaw mula alas 6 ng gabi at ganito rin yung ilaw na sinisindihan sa may Arch of the Centuries at sa Carillon Bells o yung tapat naman ng UST Chapel. Cheryl. Maraming salamat, Mon Gualvez. Hindi raw nababahala sa resulta ng mga survey ang ilang pambato ng administrasyon laglag sa Magic 12. Muli namang nagpakita sa kampanya ng alyansa si Representative Camille Villar kahit inendorso siya ni Vice President Sara Duterte. Nasa frontline ng balitang yan si Mean Los Baños. Ilang linggo bago ang Bilang Pilipino 2025, sa Pampanga naman ang ligaw ng mga botante ang mga pambato ng administrasyon. Malaking tulong daw para sa alyansa ang suporta ng mga lokal na opisyal doon, lalo't ika-8 vote-rich province ang Pampanga. Bukod pa rito, laglag pa rin sa Magic 12 ng mga senatorial survey ang ilang pambato ng administrasyon, tulad ni Senator Francis Tolentino na nasa rank 21 ng huling survey ng Social Weather Stations o SWS. Ganon din naman ako dating eleksyon. Ganon din. Pero okay pa tayo. Itinanggi rin ni Tolentino ang balibalitang gusto niyang bumalik sa Partido Demokratiko Pilipino o PDP. Si Benhur Abalos naman na nasa rank 17 to 18 sa pinakahuling SWS survey, umaasang makikita ng mga botante ang mga nagawa raw niya sa mga hinawakan niya noong posisyon. Sana maging makanuri ang ating mga bumoto, no? Tingnan natin lahat ito. At ako, yung credentials ko, it's there, it's on the record. No? Wala pong bahay diyan. Solid ako naging mayor, solid ako naging congressman, solid ako naging MMDA chairman, at solid ako naging DILG secretary. Si dating Senador Manny Pacquiao na nasa ika-12 pwesto, hindi raw nag-aalala kung malaglag siya sa surveys. At nang matanong kung bakit may kumakalat na litrato ng tarpaulin online kung saan kasama niya ang ilan umanong kandidato mula sa PDP, Siguro yung lokal namin, nagsusuporta sila dahil hindi naman kami kompleto sa slate namin. So baka may siningit sila na susuporta ng mga senador, no? At yun naman, respetuhin naman natin yung desisyon din ng mga lokal. Para naman kay Erwin Tulfo na pumapangalawa sa survey, hindi na raw niya hinahangad na maging top-notcher. It doesn't matter anymore. Why do we have to gun for top 1, di ba? Ang importante, you will perform in the Senate. At ngayong kumalasta sa alyansa sa Senator Amy Marcos, umaasa kaya si Tulfo na maisama sa kanilang lineup ang kanyang kapatid na si Ben Tulfo? I don't know kung nag-uusap sila ni Presidente. Sana ganun na si Tolben kung walang ibibigay yung administrasyon. Pero wala namang sinasabi sa amin. Dumalo rin sa event si Las Piñas Representative Camille Villar pero tumanggi siyang magbigay ng panayam kaugnay sa pagsuporta sa kanya ni VP Sara Duterte maging sa issue ng umano'y vote buying sa Cavite. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Naglibot ang ilang kandidato sa pagkasenador para manligaw ng mga botante sa Bilang Pilipino 2025. Nasa Frontline balitang yan si Laila Pangilinan. Nag-motorcade ang senatorial candidate na si Willie Revillame sa Cabuyao, Laguna. Hinintuan niya ang mga lumalapit na senior citizen at may mga kapansanan na bahagi ng kanyang plataforma. Namigay rin siya ng mga t-shirt at jacket. Nilapitan naman si Revillame ng isang mangingisda at humiling na bigyang pansin din sila. Nangako si Willie na gagawin niya yan kapag nahalal siya bilang senador.
Matapos maglibot sa Kabuyaw, dumiretso si Revillame sa Calamba City para doon mangampanya. Naglibot naman sa palengke sa Dagupan City, Pangasinan si re-electionist Senator Amy Marcos. Nakipag-selfie rin siya sa ilang nagtitinda at namimili. Nag-motorcade si Kiko Pangilinan sa San Fernando, Pampanga. Nagpasalamat ang senatorial candidate sa suporta ng mga Kapampangan. Patuloy naman daw na sinusulong ni re-electionist Senator Bongo ang kapakanan ng mga kawani ng media. Sa Senado, tinutulak daw niyang maipasa ang Media and Entertainment Workers Bill para lalo pang mapagtibay ang pangangalaga sa kapakanan ng mga taga-media. Hello, sir. Inanunsyo naman ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte na kasama na rin sa iniendorso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagkasenador sina Gringo Onasan at Ariel Quirubin. Sa isang video, inendorso naman ni Vice President Sara Duterte ang senatorial candidate na si Jimmy Bondoc. Kabilang si Bondoc sa Duterte na iniendorso ni na VP Sara at dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nagbabalita mula sa Frontline, Laila Pangilinan, News 5. Naniniwala ang mga kaanak ng 7 empleyado na minasaker sa panaderya sa Antipolo na planado ang krimen. Hinala pa nila may mga kasabwat ang suspect. Live mula sa Antipolo, nasa Frontline ang balitang yan. Si Gary De Leon. Gary, ano-ano ba yung mga impormasyong nalaman nitong mga kaanak na mga biktima? Cheryl, base sa impormasyon na nakuha nga natin sa mga kamag-anak ng biktima ay maaari daw pinainom ng pampatulog, pinukpok sa ulo at sinaksak ang mga biktima. Masaya pang nagtatawanan at nag-iinuman ang mga empleyado ng panaderya sa video na ito na ipinost ilang oras bago sila imasaker sa Barangay Kupang, Antipolo City. Patay na nang matagpuan ng mga biktima sa loob mismo ng panaderya. Magkakaanak sila. Kabilang ang may-ari ni si Joan Villegas, kapatid niyang si Joseph Villegas, pamangkin nilang sina Rodel at Romel Villegas, pati pinsan nilang sina Leo Bersosa, Roel Sabala at ang 15 anyos na si Mico Reyes. Suspect sa krimen ng isa pa nilang katrabaho na si alias Bogart, nakasosyo rin ng may-ari ng panaderya. Sa kuha ng CCTV na eksklusibong nakalap ng News 5, nakita pa si alias Bogart na sakay ng motorsiklo paalis sa lugar matapos ang krimen. Kalaunan, sumuko siya. Git niya, solo niyang minasakay ng mga katrabaho, pero duda riyan ang pamilya ng mga biktima. Magulo rin daw ang kwento ng suspect na ipinagtanggol lang daw niya ang kanyang sarili nang kuyugin umano siya ng mga katrabaho. 7 lumaban sa kanya tapos mag-isa lang siya kahit sabihin siguro walang kahit anong dala sa na pwedeng iganti sa kanya. Posible naman na wala siyang galos eh. Tapos sasabihin niya na ng laban. Hinala rin nila, nilagyan ng suspect ng pampatulog ang alak na pinainom sa mga biktima. Sa inisyal na impormasyon na nakuha ng pamilya sa autopsy report, may indikasyong pinalo sa ulo ang mga biktima saka pinagsasaksak. Mababaw lang daw ang mga saksak kaya posibleng sa palo sa ulo sila namatay. Wala na, hindi na sila may tsura kasi balot na sila sa dugo. Talagang yung isang kuya ko parang nabasag yata yung kabilang side niya sa mata. Tapos yung dito yata butas. Dagdag pa ng kaanak ng mga biktima na kwento raw ng pinaslang na si Joan na umani hindi siya pinapahawak ni Bogart ng kita ng kanilang panaderya. Posible rin daw na planado ang pagpatay at may kasabwat. Bago raw kasi nangyaring insidente, nag-alsa balutan ng isang taong malapit sa sospek. Pati ang mga alagang aso ni Bogart ay pinaampun na sa mga kapitbahay. Sa ngayon, nananawagan ng tulong ang pamilya ng mga biktima para maiuwi na sa Masbate ang bangkay ng 7 biktima. Cheryl, sa ngayon ay patuloy na pinag-aaralan ng PNP dito sa Antipolo yung mga naging statement ng suspect, habang ang pamilya naman ng mga biktima ay handa raw magsampa ng another case para naman sa sinasabi nilang kasabwat. Cheryl. Maraming salamat, Gary De Leon. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga. Nagugulumihanan pa rin ang netizens sa totoong relationship status ng celebrity couple na sina Kobe Paras at Kailin Alcantara. Kasunod po yan ng pag-unfollow nila sa isa't isa sa social media. Kahapon, napansin ng mga mapanuring mata ng netizens nang i-unfollow ni Kobe si Kailin sa Instagram.
Bago po yan, nauna nang nag-unfollow ang aktres sa basketballista. Kinulayan din pati solo post ng dalawa dahil sa tila pahaging na titulo na mga kantang kanilang ginamit. Wala pang pahayag alinman kina Kobe o Kylene kaugnay ng kanilang umano'y break-up. Tanging pamilya at ilang malalapit na kaibigan lang ang pinayagang dumalo sa burol at cremation ng namayapang OPM legend na si Haji Alejandro. Maging ang kanyang longtime partner na si Alina, hindi nakadalo. Nasa frontline ng balitang yan, si MJ Marfori. Pagkatapos sa isang araw na pribadong lamay, kinremate na kahapon ang labi ng OPM icon na si Haji Alejandro. Naroon ang 92-year-old na ina ng singer, habang ang kanyang anak na si Ali ang punong abala sa lahat. Matapos ang cremation ng kanyang ama, lumipad na papuntang Amerika ang actress-singer na si Rachel dahil may mga commitment doon na hindi na pwedeng ipagpaliban. Pero nagpapasalamat si Rachel na nakasama niya ang kanyang ama mula nang maoperahan hanggang huling sandali nito. Inaalay rin niya kay Haji ang kanyang panalo bilang Best Supporting Actress sa nakaraang Manila International Film Festival. Samantala, hindi nakadalo sa lamay at cremation. Pinili ng longtime partner ni Haji na mag-alay na lang ng bulaklak sa Walk of Fame star ng namayapang OPM icon. Nitong Lunes, pumanaw si Haji sa edad na 70 dahil sa colon cancer. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Susunod, may pinatay na naman sa Antipolo ang biktima sa pool sa CCTV bagong pamamaril. 5 sasakyan sa Misamis Oriental, inararo naman ng tumagilid na truck. At tonight, tennis star Alex Ayala makakalaban ulit ang dating world number 2 sa Madrid Open. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Patay matapos barilin sa ulo ang isang lalaki sa Antipolo, Rizal. Ang bangkay ng biktima natagpuan sa kanal. Nasa Frontline balitang yan si Ian Suyu. Duguan, basag ang muka at wala ng buhay nang matagpuan ang hindi pa nakikilalang lalaking yan sa kanal sa Barangay Kupang sa Antipolo, Rizal. Nang reviewin ng CCTV sa lugar, 4 na lalaki ang naispatang dumaan sa bahagi ng Purok 4 mag-aalas 2 ng madaling araw. Maya-maya, sunod-sunod na putok ng baril ang maririnig. Ilang saglit pa, muling naispatan sa CCTV ang mga lalaking naglalakad pabalik, pero 3 na lang sila. Kwento ng mga residente, pagkapasok namin sa loob ng bahay, pumutok na po yun sir, 2 magkasunod, biglang huminto, tapos may isa pang kasunod. Nang silipin, dito na tumambad ang bangkay ng biktima na isa sa 4 na naglakad na nakuhanan sa CCTV. Dito sa mismong bahagi ng Purok 4 ng Barangay Kupang nangyari yung pamamaslang. At ayon sa mga residente, wala daw street light dito. Kaya talagang pagkagabi na mahirap ang pagdaan. At posibleng ito rin ang dahilan kung bakit dito pinili ng mga suspect na barilin ang biktima. Ayon sa barangay, hindi residente sa lugar ang binaril. Tingin nila, pinagplanuhan ng krimen at hinintay munang makaalis sa mga rumorondang tanod. Posible rin daw na may kinalaman ito sa droga, lalo't may nakuhang sachet ng hinihinalang shabu mula sa bulsa ng biktima. Sinubukan ng News 5 na kunan ng pahayag ang Antipolo PNP pero tumanggi silang magsalita. Sa ngayon, inaalam pa ang pagkakakilanlan ng biktima at ang 3 lalaking nakita sa CCTV. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. Nabangga ng truck ang 5 sasakyan bago tumagilid sa Misamis Oriental. Ang nadisgrasyang truck naputukan pala ng gulong. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Basa. Maluwag naman sa kalsadang ito sa Alubihid, Misamis Oriental, bandang alas 5 ng hapon nitong Martes. Maya-maya, isang truck ang biglang tumagilid sa pakurbang bahagi ng kalsada.
Nakaiwas naman ang isang puting van, habang ang isa pang sasakyan muntikang matamaan ng container van. Humarurot ito. Ang aksidenteng yan nagdulot ng pagbigat sa trapiko. Hindi na nakita sa CCTV pero may 5 pang sasakyang nasagasa ng truck. Isinugod sa ospital ang truck driver pero idineklara ring dead on arrival. Ayon sa pulis, pumutok ang gulong ng truck kaya ito na disgrasya. Inanagapan siguro ng driver. Marami siyang iniwasan daw na sasakyan pero sa tusi, marami pa rin siyang nasagasaan. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Para sa latest updates sa Frontline ng sports, makakasama natin ulit ang ating kapatid na si Denise Tan. Welcome back, Denise. Thank you, Julius. Maganda ang simula ng kampanya ni Pinay tennis ace Alex Ayala sa Madrid Open. Dinomina ni Alex ang world number 64 na si Victoria Tomova ng Bulgaria. Natapos ang laro sa score na 6-3, 6-2. Umabante sa susunod na round si Alex kung saan makaka-rematch niya ang former world number 2 na si Iga Swiatek. Matatanda ang tinalo na ni Ayala noon si Iga sa quarterfinals ng Miami Open. Sa Biyernes na maghaharap ang dalawa. Nasungkit naman ng UST Golden Tigresses ang huling ticket sa semifinals ng UAAP Season 87 Women's Volleyball. Nasecure ng Uste ang last spot sa semis matapos dominahin ng UP Fighting Maroons sa 3 straight sets sa Mall of Asia Arena kanina. Nanguna sa opensa ng Uste si Angge Poyos na gumawa ng 19 points. Umangkla rin sila sa depensa ni M. Banagwa na nagtala ng 8 blocks. Dahil sa panalo, umakyat na sa 9-4 ang win-loss record ng UST. Sasamahan nila sa semis ang defending champions at top seed na National University Bulldogs, pati na rin ang De La Salle at Far Eastern University. Diyan lang kayo, may sports news pa tayo mamaya. Susunod, mga convoy ng 2 kandidato sa Abra, nagkabarilan, 2 ang patay. At long-time partner ni Haji Alejandro, binalikan ang love story nila ng namayapang OPM legend. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Jig Manikad po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Kapapasok lamang pong balita, nagdeklara ang Malacanang ng period of national mourning para sa pagpanaw ni Pope Francis. Effective immediately ang utos at magtatagal hanggang sa libing ng Santo Papa sa Sabado. Nawi sa barilan ang pagsasalubong ng mga convoy ng 2 kandidato sa Tayum Abra. 2 ang namatay sa shootout. Nasa frontline ng balitang yan si Ian Suyu. Sa video na ito, makikita ang 2 lalaking may baril sa gilid ng pick-up sa Barangay Budak sa Tayum, Abra. Pinagbabaril nila ang sasakyan ng tumatakbong alkalde ng Tayum na si Cathlia Carino Alcantara. Ang mga lalaking yan, mga tauhan umano ng incumbent councilor at re-electionist na si Walter Tugadi. Nagkasalubong daw ang mga convoy ni Tugadi at Alcantara sa lugar. According to the NPS, na unang namutok tong grupo ni Alcantara doon sa grupo ni Tugadi. Dito na raw gumanti ng putok ang grupo ng konsehal. Dahil sa engkwentro, nasawi ang 2 taga-suporta ni Tugadi. Wala namang nasaktan sa grupo ni Alcantara. Nang rumesponde ang mga pulis, naharang nila ang itim na pick-up ng grupo ni Tugadi. Nahulihan nila ang driver nito ng 2 baril. Dahil dyan, mahaharap siya sa reklamong paglabag sa election gun ban. Iniimbestigahan na raw ng Tayong pulis ang dahilan ng engkwentro. Inimbitahan na rin daw nila ang magkabilang panig. Ayon naman sa Abra PNP, may mga COMELEC checkpoint pa rin sa probinsya para maiwasan ang mga insidente ng karahasang may kinalaman sa eleksyon. Ito na ang ika-5 election-related incident sa probinsya ng Abra ngayong bilang Pilipino 2025. Nagbabalita mula sa Frontline,
Ian Suyu, News 5. Showbiz, eto na nga! Bago pa man pumanaw ang OPM legend na si Haji Alejandro, eksklusibong nakapanayam ng programang Julius Babaw Unplugged ang longtime partner niyang si Alina, ang kanilang love story at malungkot na pamamaalam sa report na ito. 27 years. Ganyang kahabang panahon nagsama bilang partners in life and work sina Haji Alejandro at Alina Velasquez. Dahil parehong singer, musika raw talaga ang nagbuklod sa kanila, sabi ni Alina. Nagkakilala ang dalawa dahil sa namayapang OPM legend na si Rico J. Puno. Sa kabila ng malaking agwat sa edad, nag-click ang samahan nila. Kalaunan, si Alina na ang tumayong manager ni Haji. All is well hanggang sa... Parang na-bloat siya and he could not breathe, he could not eat, he could not do anything. So when he had a CT scan, nalaman na. Ano agad? Stage 4 kaagad na colon cancer. Yeah. Kasi he's been very strong. You know, bigla lang talaga eh. Nag-golf siya, you know, he does everything. He walks. Ako nga yung tamad eh. Healthy eating naman siya. And all of a sudden, you know, that happened. Pebrero nitong taon nang sumailalim si Haji sa isang operasyon. Hanggang nitong nakaraang buwan, lumabas ang balitang nasa ICU ang OPM icon. At nitong Lunes, tuluyan ng namaalam ang mga awit na bukod sa kanyang hit songs ay nakilala rin sa bansag na kilabot ng mga kolehiyala. I felt that parang mas gusto nila to take care of him. So you used to live there, no? Of course, no? Doon sa bahay niyo ni Haji. Yeah, sa Antipolo. Yeah. So, was it your decision to leave or pinaalis ka nila doon? They didn't say anything, but I felt that I have to do it. Gaano pa man kalungkot o kasakit ang naging paghihiwalay nila ng kanyang love, si Alina patuloy na mamahalin ang kaisa-isang lalaking nagsuplado sa kanya. Pero pinakilig din siya sa loob ng mahigit 2 dekada nilang pagsasama. Longer than any beaches in the ocean, higher than any bird ever flew. That's how I love you. Longer than everything. At yan nga po ang ating mga showbiz update ngayong Miyerkules. Ako po si Jervy Wrightson. Susunod, Vice President Sara Duterte may hirit sa 20 pesos kada kilong bigas sa Visayas. At NBA star na si Anthony Edwards pinagmulta matapos makipag-asaran si isang Lakers fan. Marami pa kayong mga balitang dapat malaman sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. May ibebenta ng 20 pesos kada kilo na bigas sa Visayas ayon sa Agriculture Department. Pero si Vice President Sara Duterte may banat tungkol dito. Nasa Frontline balitang yan si John Aroa. Ang pangako ni Pangulong Bongbong Marcos na 20 pesos na kada kilo ng bigas, magkakatotoo na raw at sisimulan yan sa Visayas. Mismong si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang nag-anunsyo niyan. Kasunod ito ng closed-door meeting sa Cebu Provincial Capitol, kasama ang Pangulo at ang ilang gobernador ng Visayas. Our President has given the directive to the Department of Agriculture to formulate this to be sustainable and ituloy-tuloy hanggang 2028. Pinaplansya na ang guidelines sa pamamahagi ng 20 pesos na bigas. Para maisakatuparan yan, sa 33 pesos na kada kilo ng bigas, sasagutin ng national government at ng mga LGU ang 13 pesos. Pero bawat pamilya, 10 kilo lang kada linggo ang pwedeng bilhin. Binanatan naman yan ni Vice President Sara Duterte. Yan yung 20 pesos per kilo na binibenta, yung pinapakain sa baboy. Hindi mga hayop ang mga Pilipino.
Duda rin ng bise, tila may bahid politika ang pangakong ito dahil sa nalalapit na eleksyon. Promise na naman yan sa mga tao na alam mong para lang sa eleksyon at para lang sa kanilang mga senators. Para manalo yung kanilang alyansa kuno, binubudol na naman nila yung mga tao sa 20 pesos per kilo na bigas. Pinabulaanan naman ng mga gobernador na dumalo sa closed-door meeting na may halong politika ang programa. It's always good when a promise is fulfilled. And here we are seeing the President really trying his best that a campaign promise will be fulfilled. Ayon naman kay Chairman George Garcia, wala namang problema ang programa. Pero kung may kandidato na magpapamahagi nito, maituturing anya itong vote buying. Aktibidad dyan at proyekto ng DA at saka ng NFA halimbawa, pagkatapos merong kandidato for mayor. Ano naman po relasyon ng kandidato for mayor sa distribution ng DA? Sa ngayon, binabalangkas na ng mga lokal na pamahalaan ang magiging sistema sa pagbebenta ng 20 pesos na bigas. Nagbabalita mula sa Frontline, Jan Arua, News 5, Visayas. Pinagmulta ng NBA si Minnesota Timberwolves star Anthony Edwards matapos makipag-asaran sa isang fan. $50,000 o katumbas ng 2.8 million pesos ang ipinataw ng liga na multa kay Edwards. Ayon sa NBA, nangyari ang insidente sa third quarter ng playoffs match ng Wolves kontra sa Los Angeles Lakers. Nakita ni Edwards na hinaharas ng isang Laker fan ang teammate niyang si Rudy Gobert. Sinagot ni Edwards ang fan ng bastos na kilos at salita. Wala namang ipinataw na suspensyon kay Edwards. At yan muna ang latest sa Frontline ng Sports. Ako po si Denise Tan. Susunod, madamdaming tagpo ni Pope Francis at batang may tatay na hindi naniniwala sa Diyos. Ating balikan. Tuloy-tuloy pa ang makabuluhang balitaan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan man dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Binuksan na ang Vitro Data Center sa Laguna, ang kauna-unahang artificial intelligence ready na storage facility ng data at impormasyon sa bansa. Nanguna sa grand launch sina Pangulong Bongbong Marcos at PLDT Chairman Manny V. Pangilinan. Paliwanag ni PBBM, parang warehouse ang Vitro Data Center. Nakalagay dito ang digital information tulad ng email, videos, business records at iba pa. Dagdag pa ng Pangulo, patunay ang pasilidad na ito na handa ang Pilipinas sa digitalization. Nagpapasalamat din siya sa Vitro at EPLDT Group sa paglulunsad ng data center. Every time you attend a virtual meeting, every time you book a plane ticket, every time you pay online, go shopping, even stream your favorite movies and drama series, that data passes through a facility like this. In today's world, data is as critical as water and electricity. We need to strengthen further our digital infrastructure, especially for critical, private, and confidential data. To do this, we really need the cooperation of Meralco because they have declared this to be a safety zone, so continuous supply of power. And the other is connectivity, the connectivity provided both domestic and international. International is very important because more than 90% of internet downloaded really come from abroad. So international connectivity is very important. Hindi malilimutan ang nakakaiyak na tagpo ni Pope Francis at 8 taong gulang na batang lalaki. Ang tanong ng paslit, mapupunta ba sa langit ang kanyang ama kahit na hindi ito naniniwala sa Diyos? Ang nakakaantig na sagot dyan ni Lolo Kiko, alamin sa Frontline report na ito. Nakakaantig ang tagpong ito ni Pope Francis noong 2018. Muli na namang nagba-viral ang video na yan kung saan isang bata ang lumapit sa Santo Papa para magtanong. Siya si Emanuele Balderi. Malalim ang kanyang hugot. Sa sobrang lalim, imbes na sabihin ang kanyang tanong sa mikropono,
naiyak siya. At ibinulong na lang ito kay Pope Francis. Seryosong nag-usap ang dalawa. Pagkatapos nang kumalma na ang 8 taong gulang na si Emanuele, ibinahagi ni Pope ang kanilang pinag-usapan. Sabi raw ng bata sa kanya, yumaon na raw ang ama ni Emanuele. Isa itong atheist o isang taong hindi naniniwala sa Diyos, pero pinabinyagan ang kanyang 4 na anak. Tanong ng bata, mabuting tao ang kanyang ama. Mapupunta ba siya sa langit? Tanong ng Santo Papa sa publiko, aabandonahin na ba ng Diyos ang isang mabait na ama? Sabay-sabay namang sumagot ang crowd nang hindi. Yan daw ang sagot sa tanong ni Emanuele. Ang batang yan na 8 taong gulang lang noon, 16 years old na ngayon. Sabi niya ngayon, hindi niya madali ang pagresolba sa kanyang mga agam-agam. Pero malaking tulong daw ang hindi niya inaasahang tugon ng Santo Papa sa kanyang tanong. At sa pagpanaw ni Pope Francis, palagi raw siyang laman ng mga dasal ni Emanuele. Ipagdarasal ang Santo Papa, ngayon, mamaya, bukas, at hanggang sa kinabukasan. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Ganda ng kwentong yun, no? Di ba meron din nagtanong na bata sa Tacloban, di ba? Bakit pumapayag ang Panginoon na pahirapan ang mga tao? Ang hirap sagutin. Di ba kahit si Pope, nahirapan siyang, di ba, sagutin yung tanong na yun ng bata. At ang pinaramdam na lamang niya, di ba ganun din yung nangyari sa Yolanda na narito na ako. Ang mahalaga yung iparamdam niya na nandoon siya nakikiramay. At tanggapin, matuto ang mga tao na magpakumbaba at tanggapin ang mga pagsubok sa buhay. Parang yun ang mensahe. Tsaka iba talaga yung feeling na pag nakaharap mo siya. Ikaw ba nagkaroon ka ng ganun chance? Tacloban. 2015. Ano, kamusta ang feeling? How would describe your feeling? The way na dinidescribe siya nung ibang mga pinapapanood natin sa news na magaan, tapos parang very spiritual yung dating. Ako kasi nakita ko siya nung sa Pope Mobile, dumaan lang, liit lang. Liit lang, At least nasilayan ko. At yan ang mga balita at impormasyon dapat nyo malaman sa araw na ito. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.